Shalom everyone, mga katupa ko, mga kapwa ko Kristiyano dyan. It is Sunday ulit na muli tayong magkasama-sama. Medyo malamig dito sa New Zealand ngayon. Kagagaling ko lang din sa church. Muli, bago nga ang lahat, tayo muna ay mag-seek ng presensya ng Panginoon. Tayo yumukod, pumikit at manalangin. Warabakan, Shabawarabahan Dayasen, Kandayahan Dayakan, O Dadadaharabasin Darabashi Warabay. O Hallelujah Yahweh, Hallelujah Jesus, Hallelujah Holy Spirit. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob ay ang aming Diyos. Diyos ng Israel, Diyos ng Pilipinas, Diyos ng bansang New Zealand, ang Diyos ng buong mundo, Panginoon. Isang Diyos na aming paglilingkuran, kikilalanin, ipakikilala sa aming kapwa. Isang Diyos na aming pananampalatayaan sa Espiritu at katotohanan. Ama, bago nga ang lahat, Ama, iniyukod namin sa iyo ang aming mga kasalanan. Inamin namin ito at pinagsisisihan. Ibalot mo po, Panginoon, sa amin ang dugo ng Panginoong Hesus. Sanctify our hearts, our mind, prepare us, Panginoon, physically and spiritually, Panginoon. Ama, dalawin mong bawat isa ng iyong banal na Espiritu na kami maturuan niya, Panginoon. Bigyan mo kami ng kakayahang maunawaan ang iyong mga salita, sapagkat ang iyong salita nga, Panginoon, ay banal, makapangyarihan, Panginoon. Basagin mo ang katigasan ng aming puso, ibagsak mo, Panginoon, ang aming pagmamataas. At ikaw lang siyang lamang na, Panginoon, maluwalhati sa aming buhay, Panginoon. Anumang balaki ng kaaway na harangan ang gawain ito ay we rebuke it in Jesus' mighty name. Turuan mo kami, Panginoon, maging ako'y turuan mo, Panginoon. Ilagay mo lamang ako sa likod ng iyong krus, na ikaw ang mangusap sa bawat isa, maging ako'y turuan mo nga, Panginoon. Reveal on us, Panginoon, reveal on us. Ama, sa iyong lahat ng luwalhati, papurit pa sa salamat, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Basahin muna natin ang salita ng Diyos mula sa Ephesians 2. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith. It is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ulitin po natin, Ephesians 2 verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith. It is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Sabi ng iba, okay lang yan. Kilala ko naman ang Panginoong Hesus. Maliligtas na ako, mag-iipon lang ako ng mabubuting gawa rito sa lupa. Pag yumaman ako, magbibigay ako sa mga naghihirap, papakainin ko sila. Hindi ko tatapakan ng aking mga kapwa. Magiging honest lang ako sa katrabaho ko. Hindi ako papatay. Hindi ako mangungunli sa asawa ko. Magiging mabuti ang tawa ko habang ako'y nabubuhay. Okay na yun. Siguro makikita ng Panginoon na dahil mabuting tawa ko, mapapalangit ako. No. Malinaw dito sa salita niya. Babasahin ko po sa Tagalog. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Saved by grace. Ang kaligtasan natin is through grace alone. Dahil lamang sa biyaya niya. Kung mananampalataya ka. Sapagkat sa biyaya niya ay kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung mananampalataya ka na ang Panginoong Hesus ay ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kung ikay naniniwala na siya ipinako sa krus na matay at nabuhay ngang muli sa ikatlong araw, na ang Panginoong Hesus na anak ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ay tuturing mong Diyos, Panginoon mo, hari mo sa iyong buhay.
you will be saved, you and your household. Sabihin mo, mabuting tao naman ako eh. Mag-iipon ako ng magagandang bagay dito sa mundo. Magiging philanthropist ako. Magiging maaluan ako sa pagbibigay sa mga nangangailangan. Magiging mabuting anak ako sa aking mga magulang. Pero sabi sa second verse sa verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magnapuri. Hindi sa pamamagitan ng good works mo ikay maliligtas. Gawin mo man lahat ng mabubuting bagay sa mundo, kung hindi ka naman kumikilala sa Panginoong Hesus, hindi ka pa rin maliligtas. Sabi mo naman, parang unfair naman. Parang unfair naman na gumagawa na ako ng mabuti pero sa impyerno pa rin ako mapupunta. Kasi pwede ka naman gumawa ng lahat ng kabutihan sa mundo pero hindi mo naluluwalhati ang Diyos. Kasi sabi sa Bible, kumain ka man o uminom, gawin mo ito sa kaluluwalhati ng pangalan niya. Pero kung nagbibigay ka nga sa mahirap, hindi ka nga nandaraya, pero wala kang Diyos sa puso mo, saan ka mapupunta? Sinong gino-glorify mo? Yung Diyos ba? O ang sarili mo lamang? Pag nagbigay ka ba sa mahirap, tapos hindi mo binibigyan ng glory ang Panginoon sa pagbibigay mo sa mahirap, ay nag-glorify doon yung sarili mo. Kung maaalala niyo po sa Bible, may isang kwento. Kung hindi niyo po alam, ito po i-share ko sa inyo. Sa Luke chapter 18, verse 18 to 23. Meron dito sa Matthew 19, sa Mark 10. Meron po kasing kwento doon, yung isang lalaki. May kwento po doon yung isang lalaki na sabi doon, may lumapit na isang lalaki sa Panginoong Hesus. Sabi ng lalaki, Panginoon, paano ko makakamit yung buhay na walang hanggan? Sabi ng lalaki sa kanya. Sabi ng Panginoong Hesus, nalalaman mo ba yung mga utos na huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa kasinungalingan, igalang mo yung ama at ina. The Ten Commandments. Tinanong niya yung Panginoong Hesus anong dapat kong gawin para makamit yung habang buhay na walang hanggan? Sinagot siya ng Panginoong Hesus, nagawin mo yung mga bagay nito. Galangin mo yung ama at ina, huwag kang mangangalunya. Sabi ng lalaki, ginawa ko naman to lahat ginagawa ko na to. Akala niya yung paggawa niya ng mabubuting bagay, yung sinusunod niya yung law, yung 10 Commandments sinusunod niya na, is maliligtas na siya. Hindi pala. Parang nagulumihanan siya. Mayaman yung lalaking to. Pag mayaman ka, sobra-sobra na yung akala mong meron ka kaya kaya mo na magbigay. Ganun. Akala niya, ang ganda ng ginagawa niya, sinusunod niya yung laws, yung 10 Commandments. Yung sinabi ng Panginoon, gawin mo tong mga utos na ito. Na huwag kang mangalunya, huwag kang papatay. Pero sabi niya sa Panginoong Hesus, ginagawa ko na po yan. Sabi ng Panginoong Hesus, ako sige, kung ginagawa mo pala yan, ibenta mo lahat ng pagmamayari mo. Tapos, sumunod ka sa akin. Follow me. Follow me. Kasi kung ginagawa mo ng lahat ng yan, mabuti ka palang tao. Pero, hindi ka pa sumusunod sa akin. Di, ibenta mo lahat ng ari-arian mo, tapos sumunod ka sa akin. Di, nalungkot yung lalaking yun. Ngayokod, lumakat siya palayo sa Panginoong Hesus kasi hindi niya kaya. Hindi
bitawan yung kayamanan niya na hindi pala sapat yung pag hindi nga siya nga nangulo niya, hindi nga siya pumapatay, ginagalang niya nga yung ama't ina niya, hindi nga siya nagnanakaw. Di ba? Yung mayamang lalaki na to, ginagawa niya na lahat ng mabubuting bagay, pero hindi niya kayang sumunod sa Panginoong Hesus. Hindi, tines lang naman siya ng Panginoong Hesus kung hindi naman kailangan talaga ng Panginoong Hesus yung yaman niya Ang kailangan na ng Panginoon sa kanya yung obedience niya na manampalataya siya sa Panginoong Hesus. Kaya lang wala sa puso niya na mag-surrender sa Panginoon. Yung challenge na siya ng Panginoon Jesus na itines na siya na ibenta na lahat ng kayamanan niya kasi ginagawa niya na pala lahat ng mabubuting bagay. Pero yung time na, sige, sumunod ka na sa akin, follow me. Kasi lahat pala kaya mo nang gawin. Which means, gumawa ka man na mabuti, lahat ng mabubuting bagay, sinusunod mo man ang 10 Commandments. Hindi ka man umiinom ng alak, hindi ka man ng bababae, pero kung hindi ka naman sumusunod sa Panginoong Hesus, hindi ka nanampalataya sa Panginoong Hesus, iba ang ginudiyos mo. Hindi mo matatanggap ang biyaya ng kaligtasan na mula sa Kanya. Kasi pag sumunod ka na sa Kanya, yung fruits, magbubunga na yung pagsunod mo sa Kanya. Magiging automatic yung bilang Kristiyano. Hindi ka na rin mangangalunya. Hindi ka na rin magnanakaw. Igagalang mo rin ang ama't ina mo pag sumusunod ka sa Kanya. Gagawa at gagawa ka ng mabubuting bagay pag sumusunod ka sa Panginoong Hesus. Pero, yung paggawa mo ng mabubuting bagay, pag sumusunod ka na sa Kanya, is siya na ang nag-glorify mo. Iba yung panahon na gumagawa ka ng mabubuting bagay na wala ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Pero pag nananampalataya ka na sa Kanya, sumusunod ka na sa Kanya, yung faith mo nasa Kanya na, yung buhay mo ibinigay mo na sa Kanya, kinikilala mo na siya bilang Panginoon na tagapagligtas, magbubunga at magbubunga yun na kabutihan. Di pwedeng sumusunod ka sa Kanya tapos nangangalunya ka. Ibig sabihin po niyan, pag nanampalataya ka na sa Panginoong Hesus, gagawa ka ng mabubuting bagay. Iiwasan mo ng pag-iinom, iiwasan mo ng pambabae, iiwasan mo ng pagsusugal, iiwasan mo ng mga bisyo, iiwasan mo ng pandaraya sa trabaho. Pag may Diyos ka sa puso mo, may Panginoong Hesus ka sa puso mo, pag sinusurrender mo ang lahat ng desisyon mo sa banal na Espiritu, pag nananampalataya ka, matatanggap mo ang buhay na walang hanggan. At matatanggap mo ang pangako na ikaw at ang sambahayan mo ay maliligtas. You will be saved by His grace through your faith. May free will tayo. Yung free will natin, either tanggapin natin siya or hindi. Pag hindi natin siya tinanggap, gumawa ka man ng masama o mabuti, pag wala ang Panginoong Hesus sa puso mo, tatapatin ko po kayo, hindi nyo matatanggap ang biyaya ng kaligtasan. Pero pag siya ay tinanggap mo bilang Panginoon na tagapagligtas, matatanggap mo ang kaligtasan, ang biyaya ng kaligtasan. Sana po nangusap sa mga puso niyo ang mga salita ng Diyos, sapagkat siyang salita at ang salita ay ang Diyos.
Hindi sapat na gumawa ka lamang ng mabubuting bagay dito sa mundo na hindi naman siya ang niluluwalhati mo. Ubusin mo man ang kayamanan mo sa mong mundo at ipamagay mo sa mahihirap. Maging mabuti ka mang ama, ina o anak. Maging employee of the year ka man sa iyong trabaho. Maging mabuting mamamayan ka sa iyong bansa. Ikaw na maging pinakamabuting tao sa buong mundo. Ngunit walang Panginoong Hesus sa puso mo. Hindi mo rin talaga po matatanggap ang kaligtasan. Jesus is the only way. Siya lamang ang tanging daan sa kaligtasan niyan. Wala nang iba. Wala nang iba. He is only the way, the truth, and the life. Kung gusto mo ang kaligtasan at nangusap sa iyo ang banal na Espiritu sa sandaling ito, samahan niyo ako sa panalangin. Una po'y mananalangin ako at sabayan niyo ako. And then, sasabihin ko po na kung ako na lang po ang mananalangin. Tayo po yumukod, ipikit ang ating mga mata, and let's seek the presence of the Holy Spirit. Orabakan dayashin, orabakan, sendadadahan dayakan, shibabarabahan dayasin darabay. O Abba Father, ang Diyos naming mabuti, ang Diyos na puno ng pag-ibig sa amin, iniibig mo ang bawat isa at ninanais mo nga rin, Panginoon, na marami, Panginoon, ang makakilala sa iyo bilang aming Diyos, aming Panginoon, aming tagapagligtas. O dahinday kanda yashirahin ba sandarabay. Ama, sumunod po kayo sa aking panalangin. Inaamin namin na hindi namin kayang iligtas ang aming mga sarili. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Linisin mo po kami ng dugo ng Panginoong Hesus na tumigis mula sa krus ng Kalbaryo. Binubuksan namin ang aming puso at buhay. Pumasok ka po, Panginoong Hesus, sa aming puso at buhay bilang aming Panginoon at tagapagligtas. At mula sa araw na ito, kami na nanampalataya na ibibigay mo nga, Panginoon, ang biyaya, Panginoon, ng kaligtasan, Panginoon, para sa amin at sa aming sambahayan. Punuin mo kami, Panginoon. Dagdagan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo. Na sa iyo lamang kami mananampalataya, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Tulungan mo kami na sumunod sa iyong mga utos, to be your followers, to be your believers, to be your servants nga, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. Ako na lamang po manalangin. O Abba Father, truly, Panginoon, we are saved by grace through faith, Panginoon. Ama, hindi nga dahil, Panginoon, sa aming mga sariling gawa na mabubuti dahil kami maliligtas, kundi ito'y dahil sa biyaya mo, Panginoon, ay binibigay sa buhay namin, Panginoon. Ama, sa mga kakilala ko, sa mga nanonood ng video na ito, Panginoon, pinapanalangin ko, Panginoon, na basagin mo ang katigasan, ibagsak mo ang pagmamataas, na matanggap nga, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, ang revelation, conviction sa iyo, Panginoon, na hindi dahil sa aming mabubuting gawa na kami maluligtas, kundi ito'y lamang dahil, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon.
Ama, walang ibang magiging daan kundi ang Panginoong Hesus. Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo kami, Panginoon, na mga maging lingkod mo, Panginoon, sa iyong dakilang pastulan, Panginoon. Sa mga salitang ibinahagi mo muli sa sandaling ito, maging sa akin at sa mga nanood ng video na ito, Panginoon. Itimo mo, Panginoon, ito sa pinakamalalim na bahagi ng aming mga puso. Na ito, Panginoon, ay magrema sa amin sa araw-araw, mangusap sa amin sa araw-araw yung mga salita. Na ikaw lamang nga, Panginoon, ang makapagliligtas sa amin, Panginoon. Dahil sa iyong biyaya nga, Panginoon. Ama, salamat, Panginoon. Dahil alam ko, Panginoon, nandyan ka. Marami sa mga nanonood sa video ito, Panginoon, ay dadalawin mo nga at kikilos ka sa kanilang buhay at matatanggap nga nila, Panginoon, ang kaligtasan na mula sa iyo. Urabakanda yashin, rabakada yahindasin rabay. Ama, salamat muli sa pagkakataon na ito, na yung mga salita ay hindi lamang namin, Panginoon, sarilihin, Panginoon, kundi aming isa pamuhay at lalong-lalo na aming ibahagi sa aming mga kapwa, Panginoon. Amay, binabalik ko sa iyo, Panginoon, ng may buong pag-iingat, Panginoon, na puno ng pag-ibig, ang lahat ng luwalhati, papurit pa sa salamat ay sa iyo lamang, aming dakilang Amang makapangyarihan sa lahat, sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu, at sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Shalom. God bless you all. Susunod po ulit. Bye.